Sa unang kumpas ng gabi, habang kumakapit ang hamog sa mga dahon ng nyog at unti-unting humihina ang mga ingay ng baryo, may tinig na bumubulong sa hangin. Hindi ito dasal, hindi rin kanta. Isa itong tila pagmamakaawa na isinasabay sa pagsunog ng kandila sa gitna ng isang lumang mesa. Sa paligid ay nakahilera ang mga lumang larawan, nakatitig ang mga mata ng mga taong matagal nang pumanaw. Ngunit sa isang litrato, may mata na parang buhay pa, nakasunod ang tingin, nakabantay. Si Elias, 16 na taong gulang, nakaupo sa gilid ng baryo, sa isang kubong halos giba na sa katandaan. Sa kanya ang larawan na yon. Wala siyang maalala tungkol sa taong nasa litrato, maliban sa sinabi ng kanyang lola, "Huwag mong titigan ng matagal, baka mahulog ka sa alaala niya." Kahit ganoon, palaging dinadala ni Elias ang lumang litrato sa bulsa. Tila may bigat itong hindi niya maipaliwanag, bigat na parang bahagi ng kanyang katauhan. Si Elias ang batang laging inaapi. Anak ng isang babae na bigla na lang nawala noong siya'y 3 taong gulang pa lamang. Hindi rin kilala ang kanyang ama. Lumaki siyang may dalang tanong sa pagkatao, tanong na wala ni isa mang matanda ang gustong sagutin. Sa bawat tingin ng kapitbahay, may nakatagong takot at bulong. Anak daw yan ng nilalang, hindi ng tao. Sa bawat pandirig ng mga bata at pang-iwas ng matatanda, lumalalim ang sugat sa puso niya. Ngunit hindi siya nag-iisa. May isang kaibigan na palaging kasama niya, si Tomas, isang payat at palabirong binatilyo na kabaliktaran ng katahimikan ni Elias. Si Tomas ang nagbibigay ng liwanag sa kanyang madilim na mundo. Minsan, sa kanilang paglalaro sa tabing ilog, habang nagtatawanan, bigla na lang hihinto si Elias, nakatitig sa tubig na parang may ibang nakikita. "Uy, ano na naman yan?" tatawa si Tomas, ngunit kita sa kanyang mga mata ang pag-aalala. May mga gabi na hindi makatulog si Elias. Sa dilim ng kanilang kubo, makikita ng lola niya ang apo, nakaupo lang, nakatitig sa litrato. Doon, sa katahimikan, umaagos ang mga matang puno ng tanong at takot. Minsan, may sinasabi siyang mahina, "Bakit nila ako tinitignan ng ganon? Sino ba talaga ako?" Ang lola niya, imbes na sagutin, ay luluhod at magdarasal, umiwas sa tingin. Isang gabi ng tag-ulan, habang bumabayo ang hangin at kumakalabog ang mga bubong, may kakaibang nangyari. Sa gitna ng kulog at kidlat, napansin ni Elias na kumikislap ang litrato sa kanyang kamay, tila sinasalubong ang kidlat. Napasigaw siya, pero walang nakarinig. Nang dumating si Tomas kinabukasan, nakita niyang putlang-putla ang kaibigan. "Parang hindi ka natulog." "Anong nangyari?" tanong niya. Ngunit imbes na sagutin, ibinaba ni Elias ang tingin, mahigpit na hawak pa rin ang litrato. Doon nagsimula ang mga kakaibang palatandaan. May mga ibong itim na dumadapo malapit sa kanilang kubo tuwing dapit hapon. May mga asong tumatahol na tila may kinatatakutan, lagi lang nakatingin kay Elias. Sa eskwela, habang nagkaklase, may 1 o 2 kaklase ang biglang matitigil sa pagsusulat, mapapatingin sa kanya na parang may kakaibang nakikita, hanggang sa iiwas na lang bigla na parang natakot. Sa lahat ng ito, si Tomas lang ang nananatiling nasa tabi niya. Ngunit kahit siya, may mga sandaling nahuhuli ni Elias na nakatitig ng matagal, parang may gustong itanong ngunit hindi masabi. Sa mga mata ni Tomas, may halong awa at takot, isang tingin na mas malakas pa kaysa kahit anong salita. Isang gabi, naglakad sila pauwi mula sa lamay ng kapitbahay. Madilim at tanging mga kandila sa gilid ng daan ang nagbibigay liwanag. Napansin ni Tomas na nakatitig si Elias sa isang kandila na halos maupos na. "Uy, bakit ganyan ka makatingin?" tanong niya, pilit na pinapawi ang kaba. Sagot ni Elias, halos pabulong, "Parang ako yan nauupos na, pero may apoy na hindi namamatay." Napayuko si Tomas. Hindi niya alam kung anong dapat sabihin.
Sa halip, sinamahan na lang niya ang kaibigan sa katahimikan. Ngunit sa di kalayuan, pareho nilang nakita ang isang figurang nakatayo sa ilalim ng puno, mahaba ang buhok, nakaputi, nakatingin lang sa kanila. Nang kumurat sila, biglang wala na. Kinabukasan, sa kubo ni na Elias, nakita niyang nakalapag ang litrato sa mesa. Ngunit iba na ito, may bakas ng dugo sa gilid, at ang mga mata ng taong nasa larawan nakangiti. Dito nagsimulang gumuhit ang takot na hindi na basta bangungot lamang. May tinig na pumapasok sa isip ni Elias tuwing gabi, humihikayat, nagtatawag. Bumalik ka. Anak ka ng pinakamakapangyarihan, ikaw ang susunod. At sa bawat umaga, mas lalong bumibigat ang tingin ng mga tao sa kanya. Hindi na ito basta diskriminasyon. Para bang may alam silang sikreto na siya lang ang hindi nakakaunawa. Sa dulo ng lahat ng ito, isang tanong ang gumugulo sa isip ni Elias, at sa ating mga nakikinig, kung isang gabi, hawak mo ang litrato ng taong hindi mo kilala, ngunit bumiti ito pabalik sa iyo. Ikaw ba makakatulog pa kung ikaw ang nakakita noon? Mula nang ngumiti ang litrato, hindi na naging payapa ang mga gabi ni Elias. Kahit anong gawin niya, palaging bumabalik ang imahe sa isip, mata na parang buhay, ngiti na parang nanlilinlang. Kapag ipipikit niya ang mga mata, para bang may malamig na kamay na dumadampi sa kanyang pisngi, may tinig na bumubulong ng salitang hindi niya lubos maintindihan, balik dugo mo ang kailangan. Sa mga susunod na araw, mas lumalim ang kanyang pagiging tahimik. Kapag pumapasok sa eskwela, ramdam niya ang mga matang nakasunod, pero hindi na ito simpleng pang-uusig. Para bang bawat isa, may nalalaman tungkol sa kanya na siya lang ang hindi alam. May mga titig na hindi maiwasang lumabas sa labi ng mga kaklase. Tao lang siya, pero bakit ganoon ang tingin niya sa akin? Si Tomas lamang ang nananatiling kaagapay, ngunit kahit siya, may sandaling hindi maitago ang kanyang pagdududa. Isang hapon, habang magkasamang naglalakad pa uwi, biglang napahinto si Tomas at sinabing, Elias, may tanong ako. Huwag kang magagalit ha. Totoo ba na hindi ka anak ng tao? Hindi nakasagot si Elias. Napatingin lang siya sa lupa, mahigpit na hawak ang bulsa kung saan nakatago ang litrato. Sa kanyang katahimikan, may bigat na mas malakas pa kaysa sa anumang sagot. Doon nagsimulang lumabas ang mga alaala na pilit niyang tinatago. Alaala ng kanyang ina na huling nakita niyang nakatayo sa may gilid ng ilog, hawak-hawak ang kanyang maliit na kamay. Nakangiti ito ngunit may luha sa mga mata. Huwag kang matakot, anak. Kung dumating ang oras, makikilala mo kung sino ka. Pagkatapos noon, bigla na lang itong nawala. Walang bangkay na nakita, walang bakas ng paglisan, parang nilamon ng hangin. Ang mga tao sa baryo, imbes na magluksa, ay nagbulungan, buti na lang baka makasama pa tayo sa sumpa. Sa kanyang lola lamang siya lumaki. Ngunit may mga gabing naririnig niya ito na umiiyak habang nagdarasal, inuusal ang parehong linya ng paulit-ulit, hindi siya ang may sala, hindi siya dapat magdusa. Lagi niyang gustong itanong kung sino ang tinutukoy, ngunit sa tuwing lalapit siya, bigla na lang hihinto ang lola niya at tatakpan ang labi. Isang gabi, habang nakaupo siya sa kubo, biglang kumalampag ang mga bintana. Wala namang hangin, ngunit para bang may gustong pumasok. Sa takot, kinuha niya ang litrato, at doon niya napansin ang bago na namang pagbabago. Sa likod nito, may sulat na ngayon, hanapin mo ang mutya, bago ka hanapin ng dilim. Kinilabutan siya. Hindi niya alam kung kailan at paano ito nasulat. Kinabukasan, nagpunta siya sa matandang albularyo ng baryo, si Mang Isko. Kilala itong laging nakayuko, laging may dalang tungkod na may ukit ng mga kakaibang simbolo. Nang ipakita ni Elias ang litrato, agad nagdilim ang mukha ng matanda. Bakit nasa iyo ito? Tanong nito, nanginginig ang boses. Hindi nakasagot si Elias. Mahigpit lang niyang hinawakan ang litrato.
Anak, mahina ang sabi ni Mang Isko, hindi ka isinilang ng basta-basta. Ang dugo mo dugong pinagmumultuhan ng kasunduan. Naguguluhan si Elias. Hindi niya maintindihan ang ibig sabihin. Ngunit bago pa siya makapagtanong, biglang napahinto ang matanda, napatingin sa gilid na parang may nakikitang hindi pangkaraniwan. May nakamasid sa atin. Umalis ka na. Bago ka pa nila kuhanin. Umuwi siyang hindi mapakali. Sa daan pa uwi, sinamahan siya ni Tomas. Anong sabi ni Mang Isko? Tanong nito. Umiwas ng tingin si Elias. Wala. Wala siyang sinabi. Ngunit sa kanyang dibdib, kumakabog ang kaba. Ang mga salita ng albularyo ay parang lason na hindi niya mailabas, dugong pinagmumultuhan ng kasunduan. Ilang araw ang lumipas, nagsimulang dumalas ang mga kakaibang pangyayari. May mga gabi na naririnig niya ang tawanan sa labas ng kanilang kubo, kahit wala namang tao. Minsan, pagkagising niya, may mga bakas ng paa na basang-basa sa sahig, hindi sa kanila ng kanyang lola, kundi sa isang taong hindi niya kilala. Isang gabi, napilitang sundan ni Elias ang kakaibang tawag na naririnig niya sa hangin. Dinala siya nito sa tabing ilog. Doon, sa ilalim ng buwan, nakita niya ang isang nilalang na hindi niya inasahan, isang syokoy. Ang balat nito'y kulay abo, ang mata'y kumikislap sa dilim, at ang boses ay parang dumadagundong sa tubig. Ikaw ang hinahanap nila, sabi nito. Anak ng pinakamayamang engkanto ang dugo mong nakatali sa dilim. Nanlaki ang mga mata ni Elias. Hindi ako isa sa kanila, sigaw niya. Ngunit mumiti lang ang syokoy, isang ngiting puno ng awa at babala. Wala kang takas. May mutya kang dala, kahit hindi mo pa alam. Sa oras na mabuksan mo yon, doon magsisimula ang tunay na pagsubok. Sa pagbalik niya sa kubo, nakitang muling nagbago ang litrato. Ngayon, malinaw na nakaukit sa gilid ng larawan ang isang bilog na hugis buwan, at sa gitna nito ay isang mutya na tila kumikislap kahit papel lamang. Sa tabi ng imahe, may bagong linyang nakasulat, tao ka nga ba o sumpalang na naglalakad? Hindi niya alam kung paano sasabihin kay Tomas ang lahat. Ngunit nang makaharap niya ito, bago pa man siya makapagsalita, tumitig si Tomas ng matagal, at mahina itong nagsalita, Elias, kahit anong mangyari, huwag mong kalimutan. Tao ka. Kaibigan kita. Sa titig ni Tomas may takot, ngunit may halong tapang na hindi naglalaho. Ngunit sa katahimikan ng gabi, habang hawak ni Elias ang litrato, at pinagmamasdan ang mutya na unti-unting lumilitaw, bumalik sa kanyang isipan ang mga salitang matagal na niyang naririnig mula pagkabata. Huwag mong titigan ng matagal baka mahulog ka sa alaala niya. At sa pagkakataong iyon, isang tanong ang muling sumiksik sa kanyang dibdib, kung ang mutya nga ang susi sa kanyang pagkatao, ibig bang sabihin, hindi na siya kailanman magiging tao? Kung ikaw ang makakakita ng isang alaala na pilit bumabalik, isang larawan na nagbabago sa harap ng iyong mga mata. Ikaw ba, handa kang malaman ang katotohanan, kahit pa ang kapalit ay ang sarili mong pagkatao? Sa mga sumunod na gabi, hindi na naging payapa ang pagtulog ni Elias. Bawat pagdikit ng kanyang talukap, may mga aninong dumaraan sa gilid ng kanyang paningin. Sa panaginip, naroon ang kanyang ina, nakatalikod, palaging nakatayo sa may ilog, hawak ang isang maliit na singsing na kumikislap sa ilalim ng buwan. Hindi niya makita ang mukha nito, ngunit ramdam niya ang kirot na parang tinutusok ang kanyang dibdib. Gusto niyang sumigaw, gusto niyang lapitan, pero sa tuwing gagalaw siya, biglang nagdidilim ang paligid at maririnig ang tinig na pamilyar, hanapin mo ang mutya, bago ka hanapin ang dilim. Sa bawat paggising niya, pawis na pawis at nangangatog, lagi niyang hawak ang singsing na iyon, ang tanging alaala ng kanyang ina. Hindi niya alam kung kailan ito naiwan sa kanya, basta isang araw paggising niya noong bata pa, nakasabit na ito sa kanyang leeg. Maliit lang, gawa sa pilak,
ngunit may ukit ng buwan at bituin. Noon ay iniisip niya itong ordinaryo lang, pero ngayon, pakiramdam niya'y may buhay ito. Minsan, umiinit ito nang wala namang dahilan, at minsan, parang malamig na yelo. Habang lumalalim ang gabi, lumalalim din ang bigat ng kanyang kalooban. Pilit niyang tinatanggihan ang mga naririnig mula sa Shokoy at kay Mang Isko. Paulit-ulit niyang sinasabi sa sarili, tao ako. Hindi ako sumpa. Ngunit sa mga mata ng mga tao sa baryo, iba ang nakikita nila. Tuwing dadaan siya sa palengke, titigil ang mga tao, hihinto ang usapan, at may isa o dalawang matandang bubulong, anak ng engkanto, huwag ka nang lalapit. Minsan, may batang naglakas ng loob na lumapit at nagsabing, ate sabi, ikaw daw anak ng halimaw. Doon bumagsak ang dibdib ni Elias. Hindi siya nakapagsalita. Tinitigan niya lang ang bata, at sa katahimikan ng kanyang mga mata, nakita ng bata ang takot at agad itong tumakbo palayo. Si Tomas lamang ang hindi umaalis sa tabi niya. Ngunit kahit siya, hindi makapagtago ng pag-aalinlangan. Isang gabi, habang nakaupo sila sa tabi ng kubo, nakatitig sa dilim, bigla na lang nagsalita si Tomas, Elias, kung sakaling totoo ang lahat ng sinasabi nila ano ka na ngayon? Kaibigan pa rin ba kita o kaaway? Hindi nakasagot si Elias. Sa halip, pinisil niya ang singsing ng kanyang ina, at napatingin sa buwan na tila lumalaki sa kalangitan. Ang kanyang katahimikan, mas malakas pa sa sigaw ng kahit sinong nilalang. Doon nagsimula ang mga maliliit na pagbabanta. Isang kapitbahay ang biglang nawala ng walang bakas. Ang sabi ng mga tao, baka raw nila mo ng gubat. Pero sa gabi ring iyon, si Elias ang nakarinig ng iyak na nagmumula sa likod ng kanilang kubo, iyak na parang tinatawag ang pangalan niya. Nang sumilip siya, wala siyang nakita kundi isang aninong nakaluhod, nakaharap sa kanya, bago biglang naglaho. Minsan naman, habang natutulog, nararamdaman niyang may malamig na hininga sa kanyang batok. Paglingon niya, wala naman. Ngunit ang singsing sa kanyang leeg ay umiilaw ng bahagya, parang nagbababala. Lumapit muli siya kay Mang Isko upang humingi ng paliwanag. Ngunit nang makita siya ng matanda, agad nitong tinakpan ang bibig, tumitig ng matagal, at sinabing, hindi ka dapat nandito. Bawat oras na lumilipas, mas lumalapit sila sa iyo. May bagay kang dala na hinahanap ng dilim. Tinitigan ni Elias ang singsing, at mahina niyang natanong, ito ba? Hindi na sumagot si Mang Isko. Tanging titig lamang, puno ng awa at takot, ang isinukli. Sa katahimikan ng mga gabing iyon, nagigising si Elias sa sarili niyang mga bulong, kung tao ako bakit ganito? May mga sandaling ayaw na niyang isuot ang singsing. Ngunit sa tuwing tatanggalin niya ito, parang may humahawak sa kanyang leeg at pinipilit ibalik. At kapag ibabalik niya, saka lang humuhupa ang kanyang paghinga. Isang madaling araw, nagising siya sa malakas na kalabog mula sa labas ng kanilang kubo. Paglabas niya, nakita niyang nakabukas ang pinto ng kanilang kamalig. Sa loob, wala na ang bigas, wala na ang mga gamit. Ang lola niya, nakaluhod, umiiyak, at paulit-ulit na sinasabi, kinuha na nila. Elias, kinuha na nila. Niyakap niya ito, at sa katahimikan ng lola niya, ramdam niya ang bigat ng mga lihim na hindi sinasabi. Mula noon, nagbago ang tingin ni Elias sa sarili. Hindi lang siya inaapi ng mga tao, para bang pati mundo ay itinataboy siya. Ngunit sa kabila nito, may boses sa kanyang loob na paulit-ulit na umaalingaw-ngaw, hanapin mo ang mutya, bago ka hanapin ng dilim. Dumating ang gabi na hindi na niya matiis. Lumabas siya ng kubo, dala ang singsing at litrato. Pinuntahan niya ang ilog kung saan palaging bumabalik ang kanyang panaginip. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, hinawakan niya ang singsing at itinapat ito sa litrato. Biglang kumislap ang dalawa, at sa kislap na iyon, lumitaw ang imahe ng kanyang ina, nakatingin sa kanya, hindi nagsasalita.
Ngunit sa mga mata nito may luha, may pighati. At bago maglaho ang imahe, nakita niyang iniabot nito ang parehong singsing, kasing kapareho ng hawak niya ngayon. Nabigla si Elias. Ibig bang sabihin, hindi lang alaala ang singsing? Isa itong bahagi ng kasunduan, isang relikya na nag-ugnay sa dugo ng kanyang pamilya. Sa puntong iyon, biglang may malamig na hangin na umihip sa kanyang likod. Nang lumingon siya, naroon ang mga anino, mahahabang hugis na walang mukha, nakatayo sa gilid ng ilog. Hindi sila gumagalaw, hindi sila nagsasalita. Ngunit sa katahimikan, ramdam niya ang kanilang panonood, ramdam niya ang hatol sa kanilang mga mata. Napaatras si Elias, hawak-hawak ang singsing at litrato. Tumakbo siya pauwi, at sa bawat hakbang, nararamdaman niyang sinusundan siya ng mga anino. Pagdating sa kubo, nadatnan niya ang lola niya, nakatayo, nakatitig sa kanya. Walang salita. Ngunit sa mga mata nito, naroon ang takot at pag-amin, parang alam nitong darating ang lahat ng ito, ngunit hindi kailanman sinabi. Lola, mahina ang boses ni Elias, nanginginig, ano ba talaga ako? Ngunit hindi sumagot ang matanda. Tinitigan lang siya hanggang sa pumatak ang mga luha nito. At sa katahimikan ng gabing iyon, mas malinaw pa sa kahit anong salita ang mensahe, hindi na ordinaryong tao si Elias. Habang yakap niya ang singsing ng kanyang ina, bumalik sa isip niya ang tinig na palagi niyang naririnig sa panaginip. Ngayon, mas malinaw, kung dumating ang oras, makikilala mo kung sino ka. At sa labas ng kubo, sa gitna ng dilim, may mga matang nagliliwanag na nakatingin diretsyo sa kanila, mata ng nilalang na matagal nang naghihintay. Kung ikaw ang nasa kalagayan ni Elias, pipikit ka ba para huwag makita ang katotohanan, o haharapin mo ang mga matang iyon na tila hindi na tao? Mula ng gabing iyon, hindi na bumitaw ang mga anino kay Elias. Kahit saan siya magpunta, pakiramdam niya'y may matang nakasunod, nagmamasid, naghihintay ng maling hakbang. Sa bawat pagsara niya ng mata, bumabalik ang parehong panaginip, ang kanyang ina, nakatalikod sa may ilog, hawak ang singsing, habang may mga aninong unti-unting lumalapit mula sa likuran. At bago siya magising, palaging iisa ang maririnig niyang salita, bago ka hanapin ng dilim. Sa araw, ang mga hayop ng baryo ay tila nagbababala. Ang mga aso, biglang titigil sa pagdila ng tubig, sabay tahol ng walang direksyon, laging nakatingin kay Elias. Ang mga pusa, nagtatakbuhan tuwing dadaan siya. Kahit ang mga ibon, bigla na lang lilipad ng sabay, iiwas sa kanyang anino. Sa bawat pagbalik niya sa kubo, ramdam niya ang bigat ng katahimikan, tila ba ang buong mundo ay humihina lang para maghintay sa kanya. Ngunit hindi siya nag-iisa. Si Tomas, kahit takot, ay hindi bumitiw. Hindi kita iiwan, kahit anong mangyari, sabi nito minsang nakaupo sila sa may pampang. Ngunit kahit sa kanyang boses, ramdam ni Elias ang panghihina, ramdam ang takot na pilit tinatago. Isang gabi, habang magkasama silang dalawa, bigla na lang nag-iba ang ihip ng hangin. Kasabay ng alon ng ilog, may bumulong na tinig. Hindi nila maintindihan kung saan nanggagaling, pero malinaw ang sinabi, dalawa kayo pero isa lang ang makakaligtas. Napatingin si Elias kay Tomas. Sa mga mata nila, parehong kaba ang naglaro, parehong tanong na hindi nila masabi. Sa mga sumunod na araw, dumalas ang mga ulap na dumidilim sa paligid ng baryo. Laging may kulog na tila sumusunod kay Elias kahit walang ulan. At sa bawat sandali, mas nagiging mabigat ang singsing sa kanyang leg. Minsan, bigla itong init hanggang halos mapaso ang balat niya. Minsan, nagyelo na parang yelo, naiwan siyang nanginginig kahit tirik ang araw. Doon niya unti-unting naramdaman na ang singsing ay hindi basta alaala. Isa itong piraso ng kasunduan, nakaugnay sa kanyang dugo. Isang gabi, habang hawak niya ito, bigla siyang nakarinig ng tinig ng kanyang ina, hindi mula sa panaginip, kundi sa mismong dingding ng kanilang kubo,
anak, patawarin mo ako. Hindi ikaw ang pinili pero ikaw ang magbabayad. Nalaglag ang singsing sa kanyang palad. Tumitig siya kay Tomas, nanginginig ang kamay. Kung ako ang dapat mawala para matapos lahat ng to, papayag ka ba? Ang tanong niyang iyon ay hindi lamang para kay Tomas, para rin sa sinumang makaririnig. Isang tanong na mahirap sagutin, ngunit hindi na maiiwasan. Mula noon, hindi na sila nakatulog ng mahimbing. Kapag natutulog si Elias, laging bumabalik ang parehong mukha sa kanyang panaginip, hindi na ang kanyang ina, kundi ang sarili niyang mukha, nakangiti sa kanya, ngunit may mga mata na hindi na tao. Sa bawat paggising niya, may pawis at luha sa kanyang pisngi. Si Tomas naman, palaging nagbabantay, ngunit minsan nahuhuli ni Elias ang kaibigan na nakatitig lang sa kanya, parang may tanong na hindi masabi. Isang gabi, nagpasya silang maghanda. Hindi nila alam kung ano ang darating, pero ramdam nilang papalapit na ang panganib. Nagsindi sila ng kandila sa loob ng kubo, inilatag ang singsing at litrato sa gitna. Kung may mangyari, mahina ang sabi ni Tomas, hawakan mo to. Kahit anong mangyari, huwag mong bibitawan. Ngunit sa oras ding iyon, biglang namatay ang kandila. Nagdilim ang kubo at may malamig na hangin na dumaan. Sa dilim, nakita ni Elias ang parehong larawan, ngunit ngayon, hindi na nakangiti ang tao sa litrato. Nakadilat ang mga mata nito at sa ilalim, nakasulat na, huli na. Mula sa labas, may maririnig silang mga yapak. Mabagal, mabigat at sabay-sabay. Ang mga aso sa baryo, sabay-sabay na tumahol at umatungal, para bang may parating na hindi dapat dumating. Niyakap ni Elias ang singsing at napatingin kay Tomas. Walang salita, ngunit sa kanilang titig, naroon ang lahat, takot, pighati, at tanong kung hanggang saan nila kakayanin. Sa gabi ring iyon, muli silang bumalik sa tabing ilog. Ang buwan ay bilog, malaki, at tila masyadong malapit. Sa ibabaw ng tubig, may nakitang mga anino si Elias, parehong hugis na lagi niyang nakikita sa panaginip. Habang lumalapit sila, mas lumalakas ang bulong sa hangin, dalawa kayo pero isa lang ang makakaligtas. Napakapit si Tomas sa balikat niya. Elias, kung ako ang kailangan, naputol ang boses nito, nanginginig, ngunit ramdam ni Elias ang ibig sabihin. Tinitigan niya ang kaibigan, at sa katahimikan ng kanilang tingin, mas masakit pa kaysa anumang sigaw ang damdaming bumalot sa kanila. Sa gilid ng ilog, muling lumitaw ang syokoy. Ngunit ngayon, mas malaki, mas mabagsik, at ang boses nito'y parang kulog. Nagsisimula na ang pagpili. Hindi niyo kayang takasan. Hawak ni Elias ang singsing, mahigpit, halos maputol ang kanyang balat. Sa bawat pintig ng puso niya, parang may kumakawala sa loob. At sa sandaling iyon, napansin niyang umiilaw ang singsing, mas maliwanag kaysa dati, halos kainin ang dilim sa paligid. Sa liwanag na iyon, nakita niya ang imahe ng kanyang ina, nakatingin sa kanya, ngunit ngayon, may halong pighati at babala. Kung hindi ikaw, sino? Bulong ng tinig nito. Tumigil ang mundo. Ang ilog, ang hangin, ang mga hayop, lahat parang napatahimik. Tanging pintig ng puso at kislap ng singsing ang naiwan. At sa mga mata ni Tomas, nakita ni Elias ang takot at pag-asa na magkasabay na sumisigaw. Ngunit bago pa siya makasagot, bago pa siya makapili, biglang sumiklab ang mga anino mula sa ilog. Tumayo sila, humaba, at sabay-sabay na nakatingin kay Elias. Walang mukha, ngunit ramdam niya ang hatol sa kanilang tingin. At sa gabing iyon, isang tanong ang naiwan, hindi lang para kay Elias, kundi para sa atin din, kung ikaw ang kailangan niyang isakripisyo, para matapos ang lahat ng sumpa, papayag ka ba? Sa ilalim ng bilog na buwan, humarap si Elias sa mga aninong lumabas mula sa ilog. Nakapirmi ang katawan niya, ngunit sa dibdib ay parang may malakas na tambol na humahampas. Sa kanyang kamay, mahigpit pa rin ang kapit sa singsing, kumikislap na parang apoy na hindi niya kayang hawakan.
Sa liwanag na iyon, nakita niya ang imahe ng kanyang ina, ngunit mas malinaw ngayon. At sa harap ng lahat, bumuka ang labi nito at nagsabi, "Hindi ikaw ang pinili pero ikaw ang kapalit." Napaatras si Elias, halos mabitawan ang singsing. "Ano ibig mong sabihin?" sigaw niya, pero wala nang sumagot. Sa halip, naramdaman niya ang kamay ni Tomas sa kanyang balikat. "Elias," nanginginig ang boses nito, "may kailangan kang malaman." Napatingin siya sa kaibigan, ang tanging taong nanatili sa tabi niya sa lahat ng pangungutya, lahat ng gabi ng takot. Ngunit sa mga mata ni Tomas, may liwanag ng sikreto na ngayon lang niya nakita. "Ako matagal ko nang alam kung sino ka. Alam kong hindi ka tao. Alam kong anak ka ng nilalang." Pero huminto ito, huminga ng malalim. "May iniwan sa akin ang tatay ko bago siya mamatay." Sabi niya, "Kung dumating ang araw na lumabas ang kasumpasumpang anak ng engkanto, ako ang dapat pumigil." Nanigas ang katawan ni Elias. "Anong ibig mong sabihin?" Ang tanong ay mabigat, nanginginig. "Ikaw," bulong ni Tomas. "Ikaw ang dapat kong patayin." Parang binagsakan ng mundo si Elias. Lahat ng alaala nila, ang mga tawanan, ang mga lihim na pag-uusap, ang pag-aalalay, biglang naging lason sa kanyang isipan. Tinapunan niya si Tomas ng tingin na puno ng sakit at hindi makapaniwala. "Bakit ngayon mo lang sinabi?" Hindi nakatingin si Tomas. Ang mga kamao nito ay nanginginig at sa mga mata niya may luha. "Dahil hindi ko kaya. Dahil kaibigan kita." Pero Elias, hindi na ako makakatakas. Nagsisimula na. Kasabay ng mga salitang iyon, biglang nagbago ang singsing. Ang dating liwanag na kumikislap na parang buwan ay unti-unting naging itim, parang nasusunog mula sa loob. Umiinit ito hanggang sa halos masunog ang balat ni Elias. Pilit niyang tinanggal, pero parang idinikit na ito sa kanyang laman. At sa bawat tibok ng kanyang puso, nararamdaman niya ang bigat ng kadiliman na lumalabas mula rito. Muli siyang napatingin sa litrato na hawak niya. Hindi na ito litrato ng taong hindi niya kilala. Hindi na rin ito ang imahe ng kanyang ina. Nakikita na niya ngayon sarili niyang mukha, ngunit may mga matang pulang-pula, at isang ngiting parang hayop na nag-aabang ng laman. "Hindi totoo, hindi ako to," bulong ni Elias, halos pabulong sa sarili. Pero kahit hindi niya banggitin, ramdam ng kanyang kaluluwa na unti-unti na siyang binabago ng sumpa. Sa paligid nila, mas lalong dumami ang mga anino. Isa-isa, lumalapit, walang mukha, ngunit may katahimikan na mas nakakatakot kaysa sa kahit anong sigaw. Ang ilog ay parang dugo na umaagos, at ang buwan ay tila dumidilim. "Elias," sigaw ni Tomas, sabay hawak sa braso niya. "Lumaban ka. Hindi ka nila pag-aari." Ngunit sa bawat haplos ng kaibigan, mas lalong lumalakas ang puwersang kumakalabit sa loob niya, isang tinig na nagsasabing, isa lang ang makakaligtas. At doon, bumalik sa isip niya ang linyang palagi niyang naririnig mula pa noon, "Huwag mong titigan ng matagal, baka mahulog ka sa alaala niya." Ngayon, mas malalim, mas masakit, dahil ang alaala na nakikita niya ay hindi na ng iba, kundi ng sarili niyang halimaw na anyo. Biglang may malakas na pag-uga ng lupa. Isa sa mga anino, lumapit ng husto kay Tomas. Mabilis na humarang si Elias, ngunit sa isang iglap, naramdaman niyang may malamig na humila sa kanya. Nang dumilat siya, wala na si Tomas sa tabi niya. "Tomas," sigaw niya, nanginginig ang boses. Wala siyang narinig na sagot. Sa halip, mula sa gitna ng ilog, nakita niya ang isang figura, si Tomas, nakatayo, ngunit ang mga mata ay wala ng buhay. Parang bangkay na pinapatakbo ng ibang puwersa. Dahan-dahan itong lumapit sa kanya, at sa mga labi nito, lumabas ang parehong tinig na bumubulong sa kanyang mga panaginip, "Dalawa kayo, pero isa lang ang makakaligtas." Napaatras si Elias, luha ang pumapatak sa kanyang mga mata.
Hindi ka ito, Tomas. Bumalik ka. Ngunit ang figura ng kaibigan ay nagpatuloy sa paglapit, walang buhay ang mukha, malamig ang mga mata. Habang lumalapit si Tomas, biglang nagliyab ang singsing sa lig ni Elias. Ngunit ngayon, hindi ito liwanag ng proteksyon. Apoy itong itim, umaagos sa kanyang balat, pinapasok ang kanyang katawan. Ramdam niya ang lakas, ngunit kasabay nito, ang pagkasira ng kanyang pagkatao. Hindi bulong niya, halos hindi na makapagsalita. Tao lang ako, ngunit sa kanyang refleksyon sa ilog, hindi na siya tao. Ang mga mata niya ay nagiging pula, at ang mga ngipin niya ay humahaba. Ang aninong nakikita niya sa tubig ay hindi na siya, kundi ang halimaw na matagal nang nakaabang. At sa mismong sandaling iyon, sa gitna ng dilim, narinig niya ang huling tinig ng kanyang ina. Kung dumating ang oras, makikilala mo kung sino ka. Ngunit ngayon, masakit ang kahulugan. Hindi na ito babala. Isa itong hatol. Napaluhod si Elias sa lupa, hawak ang ulo, habang ang mga anino'y palapit ng palapit. Sa harap niya, si Tomas, wala ng buhay ang mata, nakatingin sa kanya na parabang siya mismo ang hatol. Sa katahimikan ng gabi, tanging isang tanong ang naiwan, pumupunit sa hangin at sa puso, kung ang kaibigan mong pinakamamahal ang mismong haharap sa iyo bilang halimaw, pipikit ka ba para hindi makita? O haharapin mo kahit ang katotohanan ay ikaw mismo ang dahilan ng lahat? At sa huling pag-ikot ng hangin, nakita ni Elias ang singsing ngayon, hindi na pilak, kundi purong itim, tumitibok na parang puso. At mula sa kawalan, isang sigaw ang umalingaw-ngaw, hindi mo alam kung mula kay Elias, kay Tomas, o sa mismong dilim. Pagtingin mo muli, wala na silang dalawa. Tanging ilog lang na dumadaloy, kulay dugo, at buwan na tuluyan ng naglaho. Humahampas ang hangin sa gilid ng ilog na parang mga kaluluwang umiiyak. Nakatayo si Elias sa gitna ng putikan, pawisan, nanginginig, habang sa kanyang kamay ay kumikislap ang singsing na ngayoy tuluyang naging itim. Hindi na ito pilak na alaala ng ina, kundi tila pusong nabubuhay, tumitibok, humihinga, at kumakain ng lakas mula sa kanya. Sa kabilang dulo, nakatayo si Tomas. Ang kaibigan, ang tanging taong naniwala sa kanya noon, ngayon ay parang nilalang na ginagabayan ng dilim. Maputla ang balat nito, walang buhay ang mga mata, ngunit nakatutok kay Elias na parang sandata. Hindi na siya si Tomas. Isa na siyang katawan na ginamit ng sumpa. Elias, bumulong ang tinig, pero hindi ito ang boses ng kaibigan. Mas malalim, mas malamig, parang mula sa ilalim ng lupa. Oras mo na. Napakapit si Elias sa kanyang dibdib, ramdam ang bigat ng bawat tibok ng singsing. Hindi ako lalaban sa iyo, Tomas, halos lumuluha siyang sabi. Kung may natitira pa sa iyo, pakinggan mo ako. Kaibigan mo ako. Ngunit sagot ng katawang iyon ay isang malakas na pag-ugong. Mula sa lupa, lumabas ang mga aninong matagal nang umaaligid. Sila ang mga nilalang na matagal na niyang nakikita sa sulok ng kanyang panaginip. Ngayon, buhay sila, lumalapit, umiikot, nag-aabang. Sa likod ng lahat, muling bumalik ang tinig ng kanyang ina. Kung dumating ang oras, makikilala mo kung sino ka. Ngunit ang salitang iyon ngayon ay parang pamalo sa kanyang dibdib, paalala na hindi siya ligtas mula sa sumpa. Kung ako ang halimaw, bulong ni Elias, ako na ang pipili ng wakas. Bigla siyang sumugod, hindi para umatake, kundi para abutin si Tomas. Dinampot niya ito sa balikat, pinilit kalugin. Magising ka, Tomas. Hindi ikaw to. Sandaling kumislap ang mga mata ng kaibigan, isang piraso ng dating Tomas ang lumitaw. Nagtagpo ang kanilang tingin, at doon nangyari ang gaze moment na bumutas sa katahimikan. Nakatingin si Tomas, luhaan ang kanyang kaluluwa, kahit walang luha ang mata. Parang nagsusumamo, tapusin mo na. Elias, mahina, halos di marinig na boses ang lumabas mula sa kanyang labi.
Isa lang sa atin ang pwedeng mabuhay. Doon bumagsak ang bigat ng lahat. Sa kanyang palad, kumikislap ang singsing, tila hinihingi na siya ang pumili. At sa gilid ng isipan niya, isang alaala ang bumalik, ang linya mula noon, 2 kayo pero isa lang ang makakaligtas. Humigpit ang hawak ni Elias sa singsing. Mainit ito, parang bakal sa apoy. Sa bawat tibok nito, ramdam niyang kayang lunukin ng dilim ang lahat. Pero kung siya ang magpapakain, siya ang magiging halimaw. At sa gitna ng lahat, dumating ang sakripisyo. Hindi si Elias ang pumili. Si Thomas mismo. Biglang tinulak siya ng kaibigan, sabay hawak sa kanyang braso, at idinikit ang singsing sa sariling dibdib. Hindi ako ang dapat mabuhay, bulong ni Thomas, habang ang katawan niya'y nanginginig sa apoy ng itim na liwanag. Ikaw ang pipili kung ano kang magiging. Kung tao ka pa o halimaw. No. Thomas, huwag, sigaw ni Elias, halos mapunit ang boses niya. Pero huli na. Ang singsing ay sumiklab, lumubog sa katawan ng kaibigan, at mula sa dibdib nito ay umagos ang liwanag at dilim na sabay na nagbanggaan. Umugong ang lupa. Pumutok ang hangin. Ang mga anino'y nagsisigawan, parang nasusunog, sabay naglaho. Ngunit sa gitna ng liwanag, si Thomas ay nakatayo, nakangiti, huling ngiti na puno ng sakit at ginhawa. Kaibigan, bulong niya. Salamat. At bago pa makalapit si Elias, nagliyab ang katawan nito sa itim na apoy at tuluyang naglahong parang abo. Napaupo si Elias sa lupa, hawak ang sarili niyang dibdib, humahagulgol. Bakit? Bakit kailangan lagi kong mawalan? Ang tinig niya'y sumalubong sa katahimikan ng gabi, ngunit walang sagot. Sa kanyang kamay nanatili ang singsing. Ngunit nagbago ito. Hindi na itim, hindi na pila. Isa na itong transparent, parang kristal na may liwanag sa loob. Ngunit sa tuwing tititigan niya, nakikita niya ang anino ng mata ni Thomas, nakamasid, nakabantay. Ramdam niya na hindi tuluyang nawala ang kaibigan. Bahagi na ito ng singsing, bahaging sakripisyo, bahaging sumpa. Biglang narinig niya ang mga yabag. Sa gilid ng ilog, may figura, isang babae, nakasuot ng lumang damit, nakaputi, at nakatingin sa kanya ng diretsyo. Hindi ito anino. Isa itong diwata, maputi ang balat, mahaba ang buhok, malamlam ang mga mata. Anak ng engkanto, mahinahong sabi nito. Natapos ang gabi, pero hindi ang sumpa. Napatingin si Elias, puno ng galit at luha. Ano pa ba ang kailangan niyo sa akin? Wala na akong kaibigan. Wala na akong pamilya. Ano pa? Ngunit mumiti ang diwata, malamig at malungkot. May iniwan siya sa'yo. Hindi singsing. Hindi lakas. Kundi pagpili. At ang pagpili mo ang magtatakda kung kailan muling babalik ang dilim. Hindi nakaimik si Elias. Sa halip, ibinaba niya ang tingin sa singsing. Doon, muling bumalik ang gaze moment, nakikita niya ang sarili, luhaan, nanginginig, ngunit buhay. Sa kabila ng lahat, siya pa rin ang natira. Ngunit bago tuluyang maglaho ang diwata, iniwan nito ang huling salita, huwag mong kalilimutan ang halimaw ay hindi laging nasa dilim. Minsan, nasa loob na. Lumipas ang ilang minuto bago muling gumalaw si Elias. Tumingala siya sa langit, pero wala ng buwan, wala ng bituin. Tanging itim na kalangitan ang nakatingin pabalik. Tumayo siya, nanginginig, at dahan-dahang isinabit ang singsing sa kanyang leg. Sa kanyang dibdib, ramdam niya ang bigat nito, hindi lang ng sumpa, kundi ng alaala ng kaibigan. At habang naglalakad siya palayo sa ilog, biglang narinig niya ang isang tinig. Hindi mula sa dilim, kundi mula mismo sa singsing. Elias, mahina, halos pabulong. Hindi pa tapos. Napatigil siya, napalingon pabalik.
Doon, sa malayo, sa ibabaw ng tubig, may anyo, isang figura na nakatayo, kahawig ni Tomas, nakatingin sa kanya. Hindi malinaw kung multo, alaala, o isa na namang laro ng sumpa. Ngunit nakatitig iyon, walang kurap, at may ngiting malamig. At sa sandaling iyon, sa gitna ng katahimikan, isang tanong ang gumapang sa hangin, malamig at mapanlinlang, kung ang sakripisyo ng pinakamamahal mo ay hindi pala wakas, kundi simula lamang hanggang saan ka handang mabuhay na bitbit ang halimaw sa loob mo. At tumigil ang gabi, walang sagot, walang paliwanag. Tanging tinig ng ilog at tibok ng singsing ang natira, isang paalala na ang laban ay hindi pa tapos. Mabigat ang katahimikan pagkatapos ng gabing iyon. Ang ilog na kanina ay parang nagdurugo ay muling bumalik sa dati nitong anyo, ngunit ang amoy ng usok at abo ay nanatili sa hangin, parang paalala na may nilamon ang dilim. Si Elias ay nakatayo pa rin, pawisan, duguan, at halos hindi na makagalaw. Hawak niya ang singsing, ngayon ay malamig na parang yelo, ngunit sa kaloob-looban nito, nararamdaman pa rin niya ang tibok, parang puso na hindi siya kayang iwanan. Sa tabi ng tubig, wala na si Tomas. Wala man lang bakas ng katawan o abo. Para bang ang lahat ng nangyari ay isang bangungot na hindi na muling babalik. Ngunit alam ni Elias, hindi ito ilusyon. Ang sakripisyo ng kaibigan ay totoo, at iyon ang dahilan kung bakit siya ngayon ay nakatayo pa rin. Naglakad siya pa uwi, mabigat ang bawat hakbang, parang dala-dala ang lahat ng bigat ng mundo. Sa bawat sulok ng baryo, ramdam niya ang mga matang nakatingin, nakatanong, nakatakot. Alam niya, kahit hindi nila sabihin, ramdam ng mga tao na may nangyari. At siya ang sentro nito. Tao lang siya, pero bakit ganoon ang tingin nila sa akin? Bulong niya sa sarili, na para bang sumasagot sa tanong na matagal na niyang iniwasan. Sa kanilang bahay, sinalubong siya ng mga lumang alaala. Ang lumang litrato ng kanyang ina ay nakasabit pa rin sa dingding, ngunit sa paningin niya ngayon, iba na ang kahulugan nito. Noon, isa itong palaisipan, isang tanong na walang sagot. Ngayon, isa itong paalala ng pinagmulan niya, ng sumpang hindi niya pinili, ngunit kailangang yakapin. Umupo siya sa harap ng litrato, hawak ang singsing, at doon siya tuluyang napaiyak. Hindi luha ng takot, kundi luha ng pagkawala. Inay, si Tomas, siya ang nagligtas sa akin. Pero bakit kailangan ko siyang mawala para lang manatili ako rito? Ang kanyang boses ay mahina, halos basag. Sa gitna ng paghagulgol, biglang sumilip ang tanong sa kanyang isip, kung dumating ang oras, makikilala mo kung sino ka. Paulit-ulit na linya mula sa kanyang ina. Ngunit ngayon, hindi na ito banta. Isa na itong pahiwatig. Dahil sa lahat ng nangyari, alam na ni Elias, hindi siya ganap na tao, hindi rin ganap na halimaw. Siya ang hangganan, siya ang tulay. At ang pagpili niya ang magtatakda kung alin ang mananaig. Sa sumunod na mga araw, sinubukan niyang bumalik sa normal na buhay. Nagtrabaho siya sa bukid, nakipag-usap sa mga kapitbahay, ngunit ramdam niya na wala na siyang babalikang normal. Ang mga tao'y lumalayo, nagbubulong-bulungan. May ilan na nagsasabing siya ang dahilan ng pagkawala ni Tomas. May ilan na naniniwala namang siya ang sumira ng sumpa. Ngunit sa kanyang puso, alam niyang wala siyang tuluyang nailigtas. Ang pagkawala ng kaibigan ay parang sugat na hindi nagagaling. Isang gabi, habang nakaupo siya sa gilid ng ilog kung saan lahat nagsimula, nilabas niya muli ang singsing. Ang kristal nitong anyo ay tila kumikislap sa ilalim ng buwan. At sa bawat kislap, nakikita niya ang mata ni Tomas, hindi na malamig kundi payapa, parang bantay. Kaibigan, bulong niya. Hindi kita pababayaan. Kahit wala ka na, dadalhin kita dito. Sa sandaling iyon, nakahanap siya ng kakaibang katahimikan. Hindi kapayapaan na walang dilim, kundi pagtanggap na ang dilim at liwanag ay parehong bahagi ng kanyang pagkatao.
Ang sakit ay naroon pa rin pero hindi na siya tatakbo mula rito. Ngunit kahit ganoon, hindi nawala ang mga tanda. Sa bawat gabi, may mga aninong sumusulpot sa gilid ng kanyang paningin. May mga alagang hayop sa baryo na bigla na lang nagwawala kapag dumadaan siya. At sa panaginip niya, paulit-ulit niyang nakikita si Thomas, nakangiti, ngunit laging nakatalikod sa dulo ng daan, palayo ng palayo. Isang gabi, narinig niyang muli ang tinig mula sa singsing. Mahina, pabulong, halos parang hangin lang. Elias, bantayan mo sila. Hindi pa tapos. Napatigil siya. Naramdaman niya ang lamig na gumapang sa kanyang batok. Ang mga salita ay hindi na paalala ng nakaraan, kundi babala ng paparating. Napatingin siya sa langit, kung saan ang buwan ay kalahating natatakpan ng ulap. At doon, naramdaman niyang totoo ang sinabi ng diwata, ang halimaw ay hindi laging nasa dilim. Minsan, nasa loob na. Huminga siya ng malalim, pinikit ang mga mata, at pinakawalan ang isang bulong, kung darating pa ang dilim, hindi ako tatakbo. Kahit ako ang maging hangganan, kahit ako ang maging sakripisyo. At sa sandaling iyon, tila huminto ang hangin, at ang ilog ay kumalma. Ngunit sa ilalim nito, kung makikinig kang mabuti, may maririnig kang bulong. Mga tinig na hindi pa tuluyang nawala, naghihintay ng bagong pagkakataon. Dahan-dahang tumayo si Elias, naglakad palayo, dala ang bigat ng singsing at alaala ng kaibigan. Ang bawat hakbang ay parang tanong, at bawat tibok ng puso ay sagot na hindi pa niya kayang ibigay. At sa dulo ng daan, bago tuluyang maglaho sa dilim, sandali siyang lumingon pabalik, ang gaze moment na parang larawan na hahabol sa sinumang makakakita. Luhaan, sugatan, ngunit buhay. Isang titig na nagsasabing hindi pa tapos ang lahat. Kaya't ang tanong ngayon ay hindi na para kay Elias, kundi para sa atin, tapos na ba talaga ang sumpa? O baka nagsisimula pa lang?